Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Hakim S. Untud. Mag-aaral mula sa GH Real Estate College. So ngayon ay inatasan akong mag-uulat tungkol sa pagwawasto ng kopya sa paggawa ng balita. So ito ay ang pagwawasto ng kopya. Ano nga ba ang pagwawasto ng kopya? Ang pagwawasto ng CP o kopya o orihinal ay isang paraan kung saan ang isang tagapagwasto ng kopya o copy reader ay inaayos ng mabuti ang kopya, CP o manuskrito bago ito ipadala sa palimbagan. So, kailangan bago ka gumawa ng isang kopya o CP, kailangan mo itong iwasto, edit, para ito ay magmumukhang kaanyag-anyag no, yung katanggap-tanggap. Kailangan mo itong iwasto ng mabuti. Tungkulin ng tagawasto ng kopya. Una, magbigay ng tagubilin sa printers o printer's direction tungkol sa uri at laki ng tipong nais gamitin at kung anong IMS ang lapad ng kolom. Pangalawa, magwasto ng mga kamalian sa mga talang nakalap o error in facts. So, kailangan ito, napakahalaga nito na magbigay ng tagubilin sa printers. So, kung ano ba talaga yung tamang, exact yung mga font ng ating mga ginagawang mga kopya. Yung pagwawasto ng kamalian sa tamang talang nakalap. So, kailangan talaga bago mo talaga ito gawin, kailangan mong mawasto yung mga, kasi hindi mo talaga maiiwasan na may mga mali talaga sa iyong mga ginawa. So, kailangan mo itong i-review para mawasto. Pangatlo, magwasto ng mga kamalian sa bala, rila o errors in grammar. Pang-apat, magwasto ng mga kamalian sa kaanyuan o errors in structures. Kasi hindi natin maiiwasan na tayong mga mga Pilipino is grammar competent kasi tayo ngayon. So, maraming mga grammars na yung hindi natin namamalayan na nagiging mali. So, yun yung mga na pagwawasto. So, yung structures o error in structures. So, kailangan mo talaga kung gagawin mo ito. So, kailangan mo talagang iayos yung kaniyang kaanyuan. Panglima, magwasto ng kamalian sa estilo o error in style. Pang-anim, mag-ayos ng pamatnubay upang maging mabisa ito at maikli. Kailangan, kung ikaw ay magsasaayos ng iyong kopya, kailangan ito ay maikli or strict to the point, yung short but pointed. Yun. Pang-pito, mag-alis ng di mahalagang tala o paksa. Number 8, layos ng pagkabuo at pagkasunod-sunod ng mga talaan sa artikulo. So, kailangan talaga mayroon kang yung hindi mahalagang tala o paksa, yung mga salita, kailangan mo yung ialis para hindi maging sagabal sa mambabasa. At yung pagkasunod-sunod ng mga talaan, kailangan mayroon siyang flow, yung exact flow na kung saan ang iyong tinatalakay ay naaayon. Pang-siyam, mag-alis ng mga salitang nagsasaad ng kuro-kuro o opinion kung ang iwinawasto ay balita. So, sa balita kasi, mga ang balita kasi ay hindi kailangan ng magsaad ng opinion o kuro-kuro. Magpalit ng mga salitang tekniko o technical terms, pabalbal na salita, jargon, slang, etc. Magpalit ng salitang tekniko, pabalbal na salita, yung mga common na mga lingwahe, yung madaling naiintindihan ng mambabasa o ang manonood. Pang-11, mag-alis ng mga salitang walang kabuluhan o verbal deadwood. Mag-alis ng mga salitang
naninirang puri o libelous material. So, ang paggawa kasi ng kopya, lalong-lalo na sa balita, hindi ito na hindi ito kailangan na yung ano, yung mga salitang walang kabuluhan, yung walang gamit na salita, walang purpose na salita, kailangan mo yung ialis. Ialis kasi nakakasagaba lang yun sa mga manonood o mambabasa. At yung mga naninirang puri, hindi yan pinapayuhan na isali o i-ano mo sa isang kopya na mayroong mga salitang marumi sa pandinig ng iba. Yun. Yung lalong-lalo na yung mga bastos na salita, hindi yun pwede. Pang-13, magsulat ng ulo ng balita. So kailangan talaga yung headlines, yung headings ng yung headings ng iyong pamagat ng iyong balita, yun. Mga kailangan kagamitan sa pagwawasto ng kopya. Una, matulis na lapis na may malambot at maitim na tasa. So, kagamitang pang-opisina, makinilya, computer at iba pa. Pangatlo, sanggunian, talasilitaan, thesaurus, almanak, aklat, pamaraan o estilong pamahayagan o style book at iba pa. Pang-apat, aklat sa balarila. Pang-lima, sipi ng mga dating issue ng pampaaralang pahayagan. Mga dapat tandaan sa paghahanda ng kopya. Una, makinilyahin ang kopya sa doble at tripling espasyong 8 1/2 at 11 pulgadang papel. Ito ay upang masulatan ng mga pagwawasto at pagbabago ng kopya. Sa itaas ng ikaliwang sulok ng papel, mga 1 pulgada sa pinakaitaas, isulat ang iyong pangalan ay gabay o slag. Ang slag ay karaniwang 1 o 2 salitang kumakatawan sa pinakanilalaman ng balita. Halimbawa, balyena para sa balita tungkol sa balyenang sumadsad sa baybay dagat at kidnap tungkol sa balitang tungkol sa kidnapping. Pangatlo, simulan ang pagsulat ng istorya mga 3 hanggang 4 na pulgada mula sa pinakaitaas ng pahina at maglagay ng 1 pulgadang palugit sa kaliwa at kanang bahagi ng papel. Ang malaking palugit sa itaas ay para sa tagubilin, para sa typesetter at sa ulo ng balita. Ang 1 pulgadang palugit sa bawat gilid ng papel ay upang matansya ang kahabaan ng istorya. Ang 4 na makinalyadong linya ay katumbas ng mga 1 pulgadang makinalyadong kolom na laki sa pahayagan. Pang-4, lagyan ng 5 hanggang 10 espasyong palugit sa simula ng bawat talata. Pang-5, wakasan ang bawat pahina sa talata. Huwag putulin ang talata at ituloy sa kasunod na pahina. Ang dahilan nito ay maaring mapunta sa ibang istorya ang karugtong na talata. Pang-6, kung ang istorya ay sobra sa 1 pahina, sulatan ng salitang sa ibaba at ituloy ang storya sa ikalawang papel. Huwag gamitin ang likuran ng pahina. Sa halip na sulatan ng ikalawang pahina, lebelan ito ng unang dagdag o dagdag 1 at susundan ng slag. Halimbawa, unang dagdag, kidnap. Lagyan ng markang bilugang double cross sa sharp o bilugan bilang na 30 ang wakas ng istorya bilang panapos. Matapos makumpleto ang istorya, iwasong mabuti sa pamamagitan ng lapis ang mga mali. Gamitin ang mga pananda sa pagwawasto ng kopya. Kung hindi gaano mabasa ang kopya dahil sa maraming pananda at dagdag, imakinalyang muli kung mayroon pang panahon. Ang maruming kopya ay mahirap iwasto at nagpapatagal sa typesetting
at maaring magbunga ng kamalian sa imprenta ng teksto. Mga katangian ng mabisang editor sa pagwawasto ng kopya: malawak na kaalaman sa wika, mahusay na gramatika at pagbaybay, malawak ang kaalaman sa talasalitaan, mahilig magbasa, maraming alam sa pangkalahatan at kasalukuyang impormasyon. Alam ang mga batas tungkol sa libelo, kabisado ang mga pananda sa pagwawasto ng sipi, metil, kuloso. So, mga katangian ng mabisang editor, guys, kailangan may malawak na kaalaman sa wika. Alam mo lahat yung mga ibig sabihin, kahulugan ng mga salita sa iba't ibang lingwahe. Mahusay sa gramatika at pagbabaybay. Alam naman natin, guys, na kapag isa kang editor o nagwawasto o yung trabaho mo ay isang editor, kailangan talaga mayroon kang grammatical learning, yung mayroon kang nalalaman tungkol sa mga grammars. Malawak na kaalaman sa talasalitaan. So, meron kang angkop na kakayahan tungkol sa mga talasalitaan. Mahilig magbasa. Ito yung yung mahilig magbasa, kasi alam naman natin na kapag isa kang editor, hindi mo talaga siya maano kung wala kang mga kaalaman tungkol sa mga pangyayari sa paligid. Kailangan mong magbasa ng mga articles, yung mga likha ng iba. Maraming alam sa pangkalahatan at kasalukuyang impormasyon. Kailangan meron kang alam, yung updated ka sa lahat ng pangyayari maging sa iyong paligid o sa iba. Alam ang mga batas tungkol sa mga lebelo. Hindi mo kailangan na yung pagwawasto mo ng kopya, kailangan mong maging maingat sa mga salitang binibitawan mo sa iyong kopya, dahil posibleng itong mga salitang ito na nilabag mo ay pwedeng makasira sa iyong trabaho. Kabisado ang mga pananda sa pagwawasto ng sipi. Kailangan ikaw mismo, kung mayroon kang mga iwinawasto, kailangan alam mo yung mga panandang ginagamit. Alam mo kung paano ang panandang iyong ginamit para hindi ka mawala. At meticulous in English. At yun lang po, maraming salamat. Naway mayroon kayong natutunan sa aking ulat ngayon sa inyo tungkol sa pagwawasto ng kopya. Maraming salamat!